Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Irene, isang may bahay at may anak na lalaking nasa grade 10 na ngayon. Medyo malayo ang agwat ng edad namin ng aking asawa dahil ako ay 35 pa lamang, habang siya naman ay 42 na. Sa kabila noon, masasabi kong hindi pa naman mahalata ang edad ko sa aking itsura. Marami pa ring nahuhumaling sa aking mga lalaki katulad nung dalaga pa ako. Ngunit itong mga nakaraan ay medyo na-stress ako. Panay kasi ang konsumisyon ko sa aking mister. Magmula kasi nung matapos ang sabungan dito sa probinsya namin, ay linggo-linggo na siyang pumupunta doon. Hindi na nga sapat ang kinikita nito bilang isang foreman. Nagagawa niya pang magsugal at makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Minsan, umaabot na ito sa punto na nagsisinungaling na siya sa akin. Sinasabi nito na may tinatapos daw silang bahay. Kung kaya naman isang araw, ay napagpasyan kong sundan siya. At hindi ko akalain na doon pala magsisimula ang hindi ko makakalimutang karanasan na siyang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Linggo na naman, kung kaya't alam kong doon ang punta ni Alfonso. Kitang-kita ko pa ang excitement sa mga mata nito habang hawak ang bag niyang pantrabaho. Sabay sabi sa akin na may sideline daw silang gagawin ng kumpare niyang si Glenn. Pumayag naman ako kahit alam kong nagsisinungaling siya sa akin dahil parte yun ang plano kong sorpresahin siya sa sabungan mamaya. Nang marating ko ang aking destinasyon, minabuti kong magtago muna malayo sa pila ng mga motor at sasakyan. Mula sa kinaroroonan ko, ay naaaninag ko ang aking mister na abala na ngayong nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kalalakihan. Hindi ko maiwasan ang huwag lalong mainis sa kanya ngayong nahalata kong may kinuha itong 500 mula sa kanyang bulsa. Kapag pambaon ng anak namin at pambili ng ulam ang hinihingi ko sa kanya, akala mo ay napakadamot ang itsura. Pero kapag naman perang pangsabong, ay ngiting-ngiti ang mokong. Wala akong ibang ginawa kung hindi sundan ng tingin si mister. Hanggang sa nabigla na lamang ako nang may kung anong dumapo sa balikat ko. Mawalang galang na ho pero bawal ang trespassing sa lugar na to, iha. Agad akong napalingon sa kanya. Hindi dahil sa nalaman kong bawal ako sa lupang kinatatayuan ko ngayon, kung hindi dahil sa huling sinabi nito. Sinong tinatawag mong iha? Nilingon ko ang naturang lalaki at saglit na natigilan nang makitang nakasuot ito ng isang kulay puting v-neck t-shirt at asul na pantalon. Halatang nasa 30s din naman ang edad nito, tulad ko, habang may nakasukbit namang armas sa tagiliran niya, kung kaya't masasabi kong gwardya ang nagsisilbing trabaho nito. Ikaw ho, walang kagatol-gatol nitong sagot sa akin. Ang mabuti pa, ma'am, umalis na kayo dito. Bawal ang outsider sa compound na ito. Baka mamaya maabutan ka pa ng may-ari. Mapagalitan pa ako. Sa kabila noon, nasaksihan ko kung paano siya mapatingin sa katawan ko. Saglit pa nga siyang natulala na para bang may kung anong pilit na tinatansya mula sa akin. Lihim akong napailing at muntik ng matawa. Sabi na nga ba at mahilig din tong gwardyang to. Kunwari pang masungit, pero may iba naman palang pakay kaya lumapit. Gustuhin ko mang sundin ang utos niyang umalis na ako ng compound, pero hindi pa nag-uumpisa ang kalokohan ng mister ko.
Pwede bang hayaan mo na muna ako dito? Kahit 30 minutos lang. Hanggang sa kalagitnaan lang ng sabong. Pagkatapos aalis na rin ako. Gusto ko lang talagang hulihin ang mister ko. Ayoko mang magmakaawa sa kanya. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian pa. Kung pwede ko nga lang sanang ipaliwanag dito ang lahat. Pero alam kong sapat na ang mga sinabi ko para maintindihan nito ang sitwasyong kinaroroonan ko ngayon. Halata din naman sa ekspresyon ng mukha ko ang inis sa mga nangyayari. Ilang minuto rin siyang natahimik, pero mahalata sa mga mata nito ang konsiderasyong gusto niyang ibigay sa akin. Wala naman akong ibang hiniling sa mga oras na yon. Kung hindi pumabor sa akin ang pagkakataon. Siyempre, kasama na doon ang taong nasa tabi ko. Sige, pero doon ka sa guardhouse. Napatingin ako sa tinuro nito, tsaka napatango na lamang. Kung sa bagay, pabor din sa akin yun. Dahil mas malapit ito ng konti sa mister ko. Hindi ko na kailangang magtago pa kung saan. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na kailangan ko nang puntahan at kumprontahin ang asawa ko. Habang naglalakad kaming dalawa papunta ng guardhouse, ay sinadya kong magtago sa likuran nito. Doon ay malaya kong napagmasdan ang lalaking nasa harapan ko. Maliban kasi sa matangkad to, ay matipuno rin. Moreno ang kutis niya, habang napakagwapo o nakakagwapo namang tingnan ang hugis ng panga nito. Matagal ka na bang gwardiya dito? Tanong ko para basagin ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tumango naman siya, pero hindi pa rin nawawala ang seryoso at nakakatakot na ekspresyon sa mukha nito. 5 taon na, ma'am. Tipid niya ang sagot. Sinubukan kong tanungin ang pangalan nito nang hindi umaasang makakatanggap ako ng sagot mula sa kanya. Pero ganoon na lamang ang gulat ko nang sinabi nitong Ramil ang pangalan niya, sabay kwento ng kaunti. Alam mo bang may muntik nang makulong dun sa lugar na yun nung nakaraang taon? Napagkamalan kasing magnanakaw. Pasalamat ka. Tumingin muna ako sa kuha ng CCTV at nakita kong babae ang naroon. Nanlaki pa ang mga mata ko sa gulat at nalaman ng mga oras na yun. Nagpapasalamat na lang din ako at hindi ako nalagay sa alanganin. Buong akala ko kasi bakanting lote lang tong compound, kaya pumasok ako nang hindi man lang tumitingin kung may nakapaskil na no trespassing kung saan. Maya-maya, kinuha nito ang monoblock chair na nasa labas ng guardhouse para dalhin sa akin. Nagpasalamat naman ako, lalo na talagang kanina pa nangangawit ang mga paa ko kakabantay sa asawa ko. Ano ba kasing iniisip mo at sinundan mo ang mister mo hanggang dito? Napaka-irresponsible kasi ng asawa ko eh. Inuna pang sugal, kaya ako nandito para hulihin sana siya. Ani ko tsaka napailing. Isang salita lang naman ang sinabi ko, pero nahalata ko ang pangunawa sa mukha niya. Pakiramdam ko, nagkaroon ako ng kakampi. Isang taong mapagsasabihan ko ng mga hinaing at hirap na nararanasan ko sa buhay. Habang magkausap kaming dalawa ng gwardya, napag-alaman kong maaga pala siyang nabalo dahil namatay ang asawa niya mula sa isang aksidente. Habang nasa poder naman ng nanay nito, ang nag-iisa nilang anak dahil kailangan niyang maghanap buhay bilang isang in-house security guard. Mabuti pa si Ramil, handang magsakripisyo para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak, habang ang asawa ko naman nagtatrabaho lamang para may maipansabong. Baliwala dito kung marami na ang nakalistang utang namin sa tindahan dahil alam naman niyang masipag ako at marunong humanap ng raket para lang sa aming pamilya.
malapit ang mag-umpisa. Sabi nito dahilan para matuldukan ang malalim kong pag-iisip. Sabihin mang inaabangan kong lumakas ang sigawan ng mga taong nasa loob ng arena, pero may parte na ngayon ng pagkatao kong nagdadalawang isip kung dapat ko pa bang ituloy ang binabalak ko. Hindi ka ba mapapaya sa gagawin mo? Baka imbis na mapabuti, mapasama ka pa. Anito at saka mataman akong tiningnan. Alam kong hindi mo ako gaanong kakilala, pero wala naman sigurong masamang magbigay ako ng payo sa'yo. Hindi ko rin alam, Ramil eh. Naguguluhan nga ako eh. Gusto ko lang naman sana siyang... Paano kung pagkatapos nito mag-away lang kayong dalawa at magkagulo kayo? Ibang klase pa namang magalit ang mga taong lulong sa bisyo, ma'am. Kaya nga maraming pamilya ang nagkakasira ng dahil sa sugala. Napatango na lamang ako dahil alam kong tama ang lahat ng manaririnig ko mula sa kanya. Kung tutuusin, mas nagagawa niya pang magdesisyon ng tama kaysa sa akin. May magagawa pa ba ako? Umiling siya. Hindi ba pwedeng hayaan mo siyang matuto sa sarili niyang pagkakamali? Magsikap ka na lang. Sabi mo nga malaki naman ang anak niyo. Alam kong maiintindihan ka niya. Maiintindihan niya ang hirap na nararanasan mo ngayon basta't magkwento ka lang. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagawa akong kumbinsihin ni Ramil na huwag nang ituloy ang binabalak ko. Hindi dahil sa mapapahiya ako, kung hindi natutunan ko sa kanyang mas mabuti ngang tamang solusyon na lang ang gawin ko sa problemang kinakaharap ko ngayon. Mukhang mabuti ka namang tao, ma'am. Masayahin kahit medyo mataray sa umpisa. Kaya huwag mo hayaang masira ka dahil lamang sa kagagawa ng asawa mo. Pakiramdam ko habang tumatagal ang usapan naming dalawa ng guard na ito ay mas lalo akong napapalapit sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang huwag mapaisip. Ano kaya kung katulad niyang naging asawa ko? Baka imbis na konsumisyon sa buhay, ay totoong katuwang sa buhay ang kasama ko ngayon. Nagpatuloy ang masaya at makabulang usapan namin ni Ramil hanggang sa napagpasyahan kong magpaalam na sa kanya. Uwi ka na, Irene? Napatingin na lamang ako sa kanya mula sa malayo. Oo wala naman na akong gagawin dito, sabi ko. Hakbang na sana ako papunta sa pintuan ng guardhouse, ngunit nagulat na lamang ako nang bigla niya akong hawakan sa braso. Bakit, Ramil? Hindi siya sumagot. Bagkus ay hinila lamang ako nito papalapit sa kanya. Tsaka iniyapos ang kamay sa aking bewang. Kusa naman akong napapikit nang magdikit ang katawan naming dalawa hanggang sa biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kung uuwi ka lang para malungkot at magmukmuk, dito ka na lang muna, Irene. Masuyong sambit niya, dahilan para mapatawa ko. Hayaan mong pasayahin kita sa parang alam ko. Muli kaming nag-usap ni Ramil, hanggang sa hindi ko na malayang unti-unti nang lumalim ang ugnayan naming dalawa. Huli na nang mapagtanto kong pumayag akong sumama sa kanya sa isang tagong bakanting lote dahil hindi kami pwede sa compound na pinagtatrabahuhan nito. Marami raw kasi itong kamera hanggang sa guardhouse kung saan kami nag-usap kanina. Sana nun pa tayo nagkakilala, Ramil, no? Mga salitang nasabi ko sa kanya nang bigla nitong nagawang suyuin ang labi ko. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, hindi ba? Gustuin ko magsumagot sa kanya. Ngunit naunang mapakagat labi ako nang tuluyang maibigay ko sa kanya ang iniingatan kong dangal bilang babaeng may asawa na. Kusang binukas ko ang mga binti ko para sa kanya. At sa pagkakataong yun, ay walang sawang nagpakasasa sa akin ang gwardyang noon ko lang nakilala. Wala akong nagawa,
kundi yakapin ng mahigpit si Ramil na para bang siya ang asawa ko. Hinayaan kong magsilbing misis ni Ramil habang halos mawalan ako ng ulirat dahil sa alapaap na isinukli niya para sa akin. Sayang, huli na nang makilala ko ang lalaking sa tingin ko ay makakapagbigay sana sa akin ng masaya at tahimik na buhay. Kung sana'y nagkakilala lang kami ng mas maaga, hindi malabong sa unang araw pa lamang tulad ngayon, ay nahulog na ako sa kanya. 6 na buwan na rin ang nakakalipas magmula nung mangyari ang karanasan kong yun at masasabi kong marami akong natutunan mula kay Ramil. Hindi man ako nagawang pakinggan at irespeto ng dati kong asawa, ngunit masaya naman akong nagawa naming makalaya mula sa kanya bago mahuli ang lahat. Sabihin mang may pagkakamali din akong nagawa dito, ngunit naging daan naman yun para matuto akong gumawa ng tamang mga desisyon para sa kinabukasan namin ng aking anak. At kung sakali mang muli kaming magkita ni Ramil, ay taus-puso pa nga akong magpapasalamat sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at salamat sa mga nakinig.